Akala mo ba mahal na ang ginto? Nako, wait lang. May mas mahal pa. Trilyon kada gramo. Ito ang 10 pinaka-rare at pinakamahal na materyales sa buong mundo. Number 10, saffron. 850 pesos per gram. Yes, spice lang ito. Pero parang ginto ang presyo. Kailangan mo daw ng 75,000 na bulaklak para makagawa ng 450 grams ng saffron. Kaya ubod ng mahal. Ginagamit ito sa mga dishes like paella, biryani, at mga fine dining dishes. Di ito pampalasa lang, pangmayaman talaga. Number 9, rhodium. 25,000 pesos per gram. Ang rhodium ay isang sobrang reflective na metal na ginagamit sa catalytic converters ng sasakyan. Mas rare pa ito sa platinum at sobrang taas ng demand sa industriya ng auto at electronics. Number 8, gold. 3,300 pesos per gram. The classic na ginto. Forever symbol ng yaman at power. At lagi pa rin go-to investment ng marami. Pero compared sa susunod, budget meal lang ang ginto. Number 7, plutonium. 220,000 pesos per gram. Ang plutonium, deadly pero powerful. Ginagamit ito sa nuclear energy at nuclear weapons. Kaya hindi basta-basta nakikita ito. Kailangan ng clearance sa pang-government level. Sobrang rare at pinag-aagawan ng maraming bansa. Number 6, cyanide. 2.7 million pesos to 3.2 million pesos per carat. Mas rare pa ito sa diamond. Dating akala ng mga scientists, isa lang ang cyanide sa buong mundo. Ngayon, nakahanap pa ng ilan pero sobrang bihira pa rin. Kaya million per carat pa rin ang presyo nito. Number 5, copper. Ang presyo nito, 1.9 million pesos per carat. Napaka-rare ng bato na to. Nakaramihan sa mga jewelers, hindi pa nakakahawak nito. Kung may ganito ka, naku, para ka na rin may alien stone sa iyong kamay. Number 4, tritium. Ang presyo, 1.6 million pesos per gram. Ang tritium ay isang glowing substance na ginagamit sa mga watch dials, emergency exit signs, at military tech. Sobrang limited ang production kaya ang presyo literal na kumikis lang. Number 3, fancy colored diamonds. 168 million pesos per carat. Ito yung mga pink, blue, at yellow diamonds na sobrang ganda at sobrang mahal din. Isa sa mga pinaka-inaabangan sa mga auction houses. Isang per carat lang, parang may bahay ka na sa Forbes Park. Number 2, Californium 252. Ang presyo nito, 1.5 billion pesos per gram. Ito ay isang radioactive element na ginagamit sa nuclear reactors, gold prospecting, at scientific research. Kakaunti lang sa buong mundo ang kayang gumawa nito. Kaya ganito kalupit at kataas ang presyo nito. Number 1, antimatter. Ang presyo nito, hingang malalim, 3.5 trillion pesos per gram. Ito na talaga ang pinakamahal na bagay sa buong mundo. Bakit kamo? Kasi ang pagbuo nito ay ubod ng hirap at sobrang limited ang production. Pero kung mamamaster daw natin ang paggamit nito, it could power spacecrafts in the future at makakaya na natin mag-travel at the speed of light. Grabe, no? Mula sa spice hanggang sa space tech, ibang level ang presyo ng mga bagay na to. Kung 102! Yan ang bilang ng mga anak ng isang artista dito sa Pilipinas. Sino kaya ito? Grabe naman yan. Napakadami. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ito ang 10 artista na may pinakamaraming mga anak. Number 10, Robin Padilla. Bilang ng mga anak, 8. Kicking off our list ay si Robin Padilla na may 8 anak. 4 sa mga anak niya ay mula sa kanyang dating asawa na si Lisel Sicangco. Kabilang dito ay ang aktres na si Kylie Padilla. May 2 rin siyang anak kay Mariel Rodriguez Padilla. Number 9, Eddie Gutierrez. Bilang ng mga anak, 8. Ang veteran actor na si Eddie Gutierrez ay may 8 anak din sa 3 magkakaibang babae. Ang panganay niyang si Tonton Gutierrez ay anak niya kay Lisa Lorena. Andyan din si Ramon Christopher na anak niya kay Pilita Corrales. 6 naman ang anak niya kay Annabel Rama, kabilang ang mga sikat na celebrities na sina Rufa, Raymond at Richard. Number 8, Christopher De Leon. Bilang ng mga anak, 8. Unang naging ama si Christopher noong 1975 sa anak nila ng superstar na si Nora Honor. Bukod sa 3 nilang mga anak, may adopted children din sila na sina Lotlot at Matet De Leon. Samantala, meron din siyang 5 pang mga anak sa present wife niyang si Sandy Andolong. Number 7, Jay Manalo. Bilang ng mga anak, 12. Ibinahagi ng Filipino-Vietnamese actor na si Jay Manalo sa kanyang interview sa Tunay na Buhay na nagkaroon siya ng 12 mga anak mula sa 6 na magkakaibang mga babae. Wow, Jay, paano mo nagagawa ang time management? Number 6, Joseph Estrada. Bilang ng mga anak, 12.
Ang dating aktor at dating presidente ng Pilipinas na si Joseph Estrada ay 12 din ang anak. Mula naman sa 7 magkakaibang mga babae. 3 ang anak nito sa dating First Lady na si Dr. Luisa Pimentel. Ito ay sina Senator Jinggoy, Jacqueline at Jude. Nagkaroon din ito ng anak na sina Jojo at Teresita sa aktres na si Pichi Osorio. Andyan din ang anak niya si Senator J.V. Ejercito mula kay Gia Gomez. Then andyan din sila Jerica, Jake at Jacob mula sa aktres na sila Arnie Enriquez. And then another fact, alam niyo ba na nagkaroon din ng anak si Erap mula sa isang flight attendant na nakilala niya lang sa isang flight? Ang bangis mo, Erap. Number 5, Joey Marquez. Bilang ng mga anak, 16. Ang dating basketballista at ngayon komedya na si Joey Marquez ay nagkaroon ng 16 na mga anak mula sa magkakaibang mga babae. Panganay niya ay si Jeremy Marquez at may 4 na anak siya kay Alma Moreno, kabilang ang beauty queen na si Winwin Marquez. Number 4, Jeric Raval. Bilang ng mga anak, 18. Ang action star na sumikat noong 90s na si Jeric Raval ay mayroong 18 mga anak mula sa magkakaibang mga babae. 4 dito ay anak niya sa kanyang legal wife na si Holiday Buenso Quezon. Hindi lingid sa iilan na ang isa sa mga anak niya ay si AJ Raval na sumunod sa kanyang yapak bilang isang aktor. Si AJ Raval ay isang popular na sexy actress na usually mapapanood sa Viva Max. Number 3, Dolphy Quezon. Bilang ng mga anak, 18 din. Nako, top 3 na tayo with the king of comedy, Dolphy, na may 18 mga anak sa 6 na magkakaibang mga babae. 6 ang kanyang naging anak mula sa yumaong aktres na si Ingracia Dominguez, 4 naman mula kay Gloria Smith, 4 kay Pamela Ponti, at 1 kay Evangeline Tagulaw. Nagkaroon din ng anak si Dolphy kay Alma Moreno. Ito ay si Vandolph. Isa naman ang naging biological daughter nila ni Shasha Padilla na si Zia Quezon at isang adopted child na si Nicole. Number 2, Ramon Revilla Sr. Bilang ng mga anak, 72. Sabi naman yun, napakadami. Ang dating senador at aktor ay nagkaroon ng 72 na mga anak mula sa 16 na mga babae. Yes, you heard it right. This is na mga babae. Iisip ko na lang, ano to, every year may bago siyang partner at inaanakan niya. Ang isa sa pinakasikat na mga anak nito ay si Bong Revilla Jr. na sumunod sa kanyang yapak bilang isang politiko at aktor. Number 1, Lou Salvador Sr. Bilang ng mga anak, ito, grabe to, kumapit ka, 102. Ang dating sikat na basketballista na tubong Leyte ay may dugong Espanyol at German. Kaya naman meron siyang angking kagwapuhan na dahil dito nagkaroon siya ng 48 na mga babae, kaya naman umabot sa 102 ang kanyang mga anak mula dito sa 48 na mga babaeng to. Ang ilan sa mga anak nito ay naging sikat rin sa showbiz, gaya ng action star na si Philip Salvador. Andyan din ang anak niya si Ros Salvador na ama ng aktres na si Maha Salvador. Grabe nga yung 102 children at 48 wives. Memorize pa kaya niyang lahat ng pangalan nila?